Good morning to each and every one of us. Jesus is so good. Another Saturday morning para po sa atin, para meron po tayong privilege, always a privilege to study His Word. Especially right now, napakaganda ng topic natin. Nandiyan sa mga thumbnails. Alam natin kung ano yan na ito po yung apat na mga ngabayo. No? Alam nyo, ako naniniwala po ako na talagang ang dami na pong nagsasabi na natutupad na ang mga bagay na ito dahil sa mga nangyayari po ngayon. I remember dati sabi nila, 2026 will be a very difficult year. Yan na naman kayo. Pero alam niyo, nangyayari nga. Nangyayari nga, I was wrong, na ganun ang aking tinuran. But you know what? Nakikita ko po, nangyayari po ngayon. Ang daming nangyayari. At ang aklat na ito, ang Biblia, especially dito po sa aklat ng pahayag na ito, kitang-kita na po, mostly nakikita natin yung mga natutupad na mga pangyayari. Ano po? So, turn with me dito sa, tingnan natin sa aklat ng Revelation, chapter 6. Siguro naman, kung alam niyo yung four horsemen, alam niyo chapter 6 ng Revelation yan, no? Para naman kayong grade 1 pag di nyo alam yan. Okay. Revelation chapter 6. Okay. Siyempre, tutok tayo. Ito po kasi, ano po ito yung mga tungkol to sa mga selyo, no? Tungkol to sa mga inopen na mga seal, no? Pero syempre, yung apat na mga ngabayo lamang ang ating, yes. Kaya ang ating pong tatalakayin yung first four seal. Okay, umpisa na po natin ang basa. Umpisa na po natin to. And I saw, chapter 6 verse 1. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder. One of the four beasts saying, Come and see. And I saw, behold, a white horse, and he that sat on him, makinig po mabuti, had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. Pag ikaw ay bago lang sa Bible at bago mananampalataya ka, then you open, parang ako dati, na ako'y bata pa, I open chapter 6 ng Revelation. Ay, alam ko si Jesus yun, di ba? At bata po kami, ha? Sa Bible school na namin, I thought it was Jesus. And then, hindi naman nila ako kinarek again suddenly until nag-aral na ako ng prophecy na Antichrist pala yun. Antichrist po. Again, yung first seal, nakakabayong puti, si Antikristo po yun. Bakit nakaputi siya? Okay, ang paliwanag po dyan, dahil nagpapanggap siyang Kristo. No? Lilinlangin niya ang mundo sa puti. Tandaan ninyo, hindi lahat na nakaputi ay banal. Okay? Actually, ang kulay, for me, ang kulay ng kabanalan ay pula dahil ito ay dugo. Dugo na nabubuhos sa cross. At ang dugong yon ay dugo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Jesus Christ. Palakpakan natin si Jesus. Susunod na selyo. Again, number 1 seal, that's the Antichrist. Okay? Number 2 selyo. Number 2 seal. Okay? And when he had, verse 3 hanggang 4. Dito sa Bible. Okay, verse 3 hanggang 4. And when he had opened the second seal, sabi niya, I heard the second beast say, Come and see. And there went out another horse that was red. Ito red. Yung horse na ito red. Pulang kabayo na. Kanina puting kabayo siya. Tama? And power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, para tanggalin ang kapayapaan sa mundo. And they that should kill one another, and there was given unto him a great sword. Okay, una lumabas yung Antikristo, at pangalawa, dahil sa presence ng Antikristo, magkakaroon nitong pangalawang selyo. War, gera. Kaya kung papansinin natin siya, ito ay red horse, hindi red horse beer, ha? Hindi red horse. Dahil lumabas si unang horse na puti, magkakaroon ng red horse dahil yung red horse kumakatawan sa war. Okay? So, susunod, pangatlong selyo na po tayo. Alam nyo, ang ganda mag-aral ng Bible, ha? Masarap mag-aral ng Biblia. At ako, Lord, papasalamat ako, may privilege ako ever since bata pa ako. May mga Bible school kami pinagdadalan sa amin. At least, di ba? Nakaka-bless na makakilala sa Panginoon talaga. Number 3, the third seal opened. And when he had opened the third seal,
I heard the third beast say, "Come and see." And I beheld, and lo, a black horse. Black horse na po tayo. And he that sat on him had a pair of balances. Yung parang ini-scale, pang-scale. Alam naman ninyo, di ba? In his hand. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, "A measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see thou hurt not the oil and the wine." Oops! Thou hurt not the oil and the wine. Alam niyo ba ito kung ano ito? Ha? Behold, black horse. Itong black horse po kumakatawan po sa hunger o famine. The other day, mga driver kumuha ng mga ayuda dahil may shortage. Pero ang context kasi nito, ito po sa tribulation pa. And we're not yet on the tribulation because we are still here. Ulitin ko po yan. Wala pa po ito mga ito dahil nandito pa po tayo. Ito ang good news. Akala mo lang ito na, pero hindi pa po ito. Sapagkat pag nag-rapture, doon lalabas ang Antikristo, doon magsisimula ang lahat ng apat na to. Okay? So, paano ngayon yan, Pastor? Yung mga nakikita natin parang seemingly pareho. Kala mo lang pareho. Or should I say, talagang kapareho lang, pero hindi pa yun. Kala mo lang yun na, pero hindi. Kala mo lang yun. Di ba? So, hawig lang. At least merong patikim na tinatawag. Susunod. Ito yung pinakahuli. Okay, dali lang po, no? Pero tingnan natin. And umpisa natin sa verse 7. And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, "Come and see." And I look, and behold, a pale horse, maputla na kabayo. And I look, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death. And, ayun ang pangalan niya, and hell followed with him, and power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. Tignan niyo yan, no? Hell followed with him. And I look, and behold, the pale horse, and his name that sat on him was Death. Talaga naman po, no? Kamatayan. Ito po yung pinaka-ultimate na mangyayari doon po sa Great Tribulation. Tandaan nyo, sa Great Tribulation po yung pinakamalakas na lindol. Ngayon, natatakot sila dahil sabi nila, yung the big one, baka mangyari and all that. You know what? Hindi pa po ako I believe hindi na po natin maaabutan yan sa atin pong kapanahonan ngayon dahil because the Lord Jesus is good. Hindi niya iaalaw na ma-undergo natin yan. Pero ako naniniwala po talaga ako yung pinakamalakas na lindol. Since sinabi ng aklat na ito, ang Biblia, magaganap ito sa Great Tribulation pa. Dahil doon yung pinakamalakas, strike po talaga yan. Nakaka-strike na talaga. Okay? So, ayan po yung mga apat na, ulitin natin. Recap po natin, Una may white horse. Then, sinundan po ng red horse, red horse. Tapos, ano ba yan? And then, sinundan ng black horse. Di ba? Tapos, ang pinakahuli, ito nga pong death pale. Kaya nakita niyo, pag namamatay, wala na pong kaya tinawag na pale. Di ba? Pag mga patay nakita niyo, maputla na. Ganyan mo yung bibig ng mga patay, Talagang labi nila, walang alaala ng O kaya yung mga sa horror, 'di ba? Maputla nakikita nila. Nakita niya ganyan pagbukas ng pinto, nandun yung nanay niyo. Naku po. Horror na horror. 'Di ba? Yan. Pero yan, ibig ko sabihin, ito po mga ito, sasabihin ko po sa inyong tahasan, wala pa po tayo dito sapagkat magsisimula po ito sa kabayong nakaputi ang Antikristo. Nasaan ang Antikristo? Wala pa po. Paano ito mga to? Hawig lang po, pero hindi pa po ito. At least patikim. Patikim po ito. Patikim pa lang yung mga nangyayari ngayon sa panahon natin. Maging ka-good vibes na. Gawin niyo lang po, mag-subscribe po kayo. At i-subscribe ninyo and then i-share ang video ito. Napakahalaga po na we share the love of Jesus sa ibang mga tao. Dahil alam po natin na malapit na po talaga ma-unfold. Ito nga po, itong apat na mga ngabayong ito, Inaakala lang na may kahawig lang po pero hindi pa po yun, Basta share at nang patuloy tayong mag-aral, patuloy tayong lumago sa biyaya ng Panginoong Jesucristo na nagmahal sa atin, nagbigay ng buhay para sa atin. Okay? Thank you. God bless. Mga ka-good vibes. Thank you.